Yan ang isipin mo, ha? You're not fighting for yourself. Okay na kayo eh. Nagkaregluhan na kayo eh. Okay na yun. Wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang... Good Go ahead, morning. you have the floor. Sige po. Good morning po sa inyong lahat na nandito po ngayon, lalo na po sa inyo, mga Your Honor. Actually po, medyo kinakabahan ako kasi first time po mangyari sa akin na mapunta sa ganitong sitwasyon. Lalo pong Relax kinabahan ka lang, relax ka lang. nung makita ko po yung anak ko dito na hindi ko alam na pupunta pala dito. So, ganun pa man po, sasagutin ko po kung ano man yung inyong tatanong sa akin sa abot po ng aking makakaya. Maraming salamat po. Yes, ikwento mo na lang. Hindi na kita Nangyari kailangan po tanungin. From the start, paano nangyari lahat Apo, yan, ha? sige po. Nangyari po kasi to ng August 8 po. Sa iyong kaalaman, ha? Apo. Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng Oo, August 8. kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, Apo. alam mo na, wow, the consequences, Nangyari diba? po ito August Sabihin mo na 8. totoo. Apo. Thank you. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung Welcome Rotonda, paangat po yun. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng sasakyan. So pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor eh. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya ng Tinapik kotse po. mo. Tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba nakasira sa kotse? Na-UP yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. So, siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So walang UP. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik po mo? sinagot pagbaba niya? hindi ko na po si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba niya? na po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw, hindi ka rin nagalit. Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo Kasi siya minura. nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado walang patutunguhan yung usapan niyo po. Yeah, go ahead. Mr. Senator Chairman, Jimmy. with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang yung malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ano ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaut ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunot siya. So after po noon, nagano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista.
Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi ng tatawag tayo ng polis. Doon na rin po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, maya-maya dumating na rin po yung mga polis. Pagdating po ng polis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Po doon, tinanong po kami ng pulis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng pulis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan, may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na . So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, sir. Kako, matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa tumapik ng kotse. Kasi, maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident Hindi report. mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya, Tapos ano sabi ng polis? wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila, Sinumbong mo. Kasi sinumbong may ko. baril yan, Opo. kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuin Where's si Adan? Gonzales. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Seradan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginit-git pa ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko, may baril siya. Hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako, yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako, pareho kami magdidemanda. So, yun nga, tapos, ang nangyari po nun, naghintay po kami na gawin yung report po. So, dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ng traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So, tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinansakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin na kamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po doon sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ako ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon, lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa Barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station.
Pagbalik po namin ng Galas Station, abang may ginagawa si sir doon sa ano niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaking abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay, wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po, kako, sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng Sandali, gano'n, anong damage pala nung kotse niya? yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So, gilid niya. Opo. Hindi yung sa Mahaba po tapik. kasi Hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kay sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan. Sabi niya, sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagan niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, sir, kako, kung ano may na-damage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash, kako. Hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako sir, isa lang ang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi, galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ni sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan pa Hindi, kayo? bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nag-reglo, nagtanong ka? Opo, yun ang Alam mo, nangyari. after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siyang unang aarestuin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, Opo, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ng pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom kako. Sigurado So, ka? In good faith na gusto? Opo, binigay ko po yung Bigay Your mo lang? Honor. Kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli, nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yun ng samaan ng loob kasi nag-ayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, ba't kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Your Mr. Honor. Chair, pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir, Apa, Your clarify Honor. ko lang yung sinabi mo dun kay sa police officer Adan, no? So Apa. nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may baril ka ba o hindi? Tinanong niya po, yun lang po hindi ko po alam kung ano yun kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa iyo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi. Yung witness po sa barrel. Actually po, maraming witness doon kung tatanungin. Ba't Kasi, tinanong ba ng pulis? tinanong po ako ng pulis, kako maraming tao doon, saka ako may CCTV naman kako. Tapos sir. hindi niya tinanong yung mga witnesses.
That time po kasi nagsialisan na po yung ano yung mga motorista, yung mga nakikiosyoso doon nagsialisan na po, kami na lang Yeah. No, ang nandun po. paki-describe. So kung ako yung police at sinabi ko nga, oh, paano yung pre? Walang hindi ko nakita yung barel. So sinabi mo, anong sagot mo sa kanya? May mga witnesses o may CCTV? Yun nga po ang sagot niya, wala po silang nakitang barel kay Ginoong Gonzales po. So hindi po nila pwedeng arestuin kasi nga wala nga po sila, yung barel nga po. But prines mo ba yung issue na, hindi sir, meron, may mga witnesses nga. Kasi like, Sinabi ko naman po, kaso nga lang, wala po talaga silang nakita Yeah. that time. no, the reason, Mr. Chair, just for the record, no? Kasi ang mga nagmalasakit sa iyo, yung mga nag-social media, nakakapanood kasi ng TV yan eh. Opo, opo. And usually, if you watch police shows, and of course, they emphasize the best in policemen, di ba? Opo. Talagang nag-iimbestiga. It's common pagka may aksidente na meron nagrereklamo na, boss, ba't hindi mo imbestigahan pa ng konti? Kasi katulad nung sinabi mo, yung security guard na nagsabi sa yung huwag kang lumaban kasi may barel. So kung yun nakausap niya at may barel, di ba? Siguro po yung security guard ayaw din po siguro makialam dun sa issue na yung Anyway, pumasok na rin baka po we sa can loob. pursue that later on, Mr. Chair. Just note lang na I'm not judging si Police Officer Adan as of now, no? Opo, opo. But yun nga yung pag napapanood ng tao sa TV na bakit sila pagka ganon? Talagang grabe mag-imbestiga bago bitawan. In your case kasi parang binitawan ka agad na, sige, wala kaming nakitang barel. So, di ba? If I'm not mistaken, Attorney Fortun, di ba? Crime has just been committed. Di ba? So, yeah, anyway, we can pursue that later pag ikaw na ang magsasalita. Thank you. Thank you, Your Honor. General Torre, si Adan ba is taga-traffic ng Kamuning? Radan, sir, I think is first responder from Galas Station 11. Galas Station. Sino taga-Galas dyan? Ikaw ang commander doon? Tawagan mo si Adan. Malapit na naman yung Galas. Sir, kaya, sir. Papuntahin dito. Kaya. Ha? At saka yung sino pa yung isa? Galas. Hindi ko po na May sinabi ka pangalan kanina. Rasay. Rasay, tao mo rin? sa traffic sector po siya. Traffic, sino taga, nandiyan ka, Rasay? Okay, sige. Tawagan mo ngayon ha, sabihin mo humabol siya dito, hintayin ko siya. Ha? Okay, thank you. Sige pa, meron ka pang sabihin? Wala na po, Your Honor, yun na po lahat talaga. Doon na po nagtapos yung ano namin eh. Tapos na lahat. Opo, opo, opo. Na ito, after lumabas, ilang weeks yun bago lumabas yung Mga 3 weeks. video? po siguro. 3 weeks. Opo, Okay. After 3 weeks, ito na, nagkagulo na. Opo, Dahil nakita nagkasal ng baril. opo, opo. Tapos, pinalo up ka ng polis kung mag-file ka ng kaso. Dahil nga, nagkakaroon ng public uproar. Dahil doon may sa pagkasal ng baril. Sorry po, Ron. Sinabi mo daw, ayaw mo nang, hindi ka na interesado? Am I correct? May mga tumawag po sa akin. Actually, ang isang tumawag po sa akin si General Torre. Pero that time po kasi, nasa mall kami ng anak ko, naglalaro po sa time, so hindi ko po nasagot ang tawag niya. So, Brother, mga text, tawag, or what nag-text na po sa akin si General. pilit ka sa police. Oo, nag-text po sa akin magpapayag si ka ng kaso. nag-text po sa akin si General Torre. Sige. Gusto niya sana ako kausapin tungkol dun sa video namin ni Ginoong Willie Gonzales. Kaso lang po, that time magulo pang isip ko po kasi ang dami pong tumatawag sa akin na hindi ko naman kilala eh. So nasagot ko po yung text ni General Torre, 8 o'clock na po ng gabi. So sabi ko sa kanya, sir, ayaw ko na mag-comment sa issue na yan. Kasi kako, iniisip ko naman yung safety ng pamilya ko. Tapos na po kami dyan eh. So yun po ang sagot ko kay General Torre po. Sa text niya po. At salamat naman pumunta ka dito dahil ang alam ko rin, ayaw mo daw pumunta. Hindi po. Isa pong ano sa akin yung maimbita po dito para may pahay ko rin yung side ko po. Salamat. Mr. Chairman, Salamat. isang Yeah. follow-up lang sa huli niyang sinabi. Sir, Opo. yung sinabi mong safety ng pamilya mo, is that just because of yung trauma nung na bunutan ka at nakasa ng baril or meron bang incident after na may threat sa pamilya mo? Just for the committee to Wala get the po. perspective. Wala po, Your Honor. So more of the trauma nung nangyaring Actually po, Your During Honor, and actually po, Your Honor, nang mangyari po yun eh, nanahimik po muna ako eh. Wala akong sinagot na ano eh.
Maski nga kay Jeff Capara sa Channel 2, sinabi ko tapos na kami sa issue na yun eh. So, ang ginawa ko, nang usap ko si Katunying, sabi ko gusto ko makaharap si Ginoong Willie Gonzales. Kasi titingnan ko po kung mayroon pa po ba ako nararamdaman na trauma, takot o galit sa kanya. Pero nung magharap po kami, wala na po eh. Ano na po sa akin, napatawad ko na talaga siya dun sa ginawa niya sa akin po. Thank you, Your Honor. Maraming salamat. Doon sa police station, were you treated properly ng kapulisan? Wala naman po ako nakita Wala ka mali reklamo po doon? sa ano po eh. Ginawa naman po nila yung trabaho nila. Ginawa Wala nila? hindi naman po ako tinakot doon eh. Maayos po yung tinakot? pagtrato nila. Okay ka? Actually Okay po, ka? kinakausap po nila ako doon. May binibiro nila ako para lang po mawala yung kaba ko. Yung Pero ganun. yung tagal, di ba? Anong oras nangyari yun? Alas 6? Actually po, nagtagal kami, Your Honor, sa traffic sector kasi nga marami pong inaasikaso yung investigator doon, traffic investigator. So yung alas 6, umabot ka ng alas 2 ng madaling araw, okay lang yun sa'yo? Wala kang reklamo? Wala pong reklamo doon, Your Honor. Wala kang iniisip na itong mga pulis na ito? Ay, pinabayaan wala ako? naman po. Ang sa ginawa naman po nila, trabaho po nila yun eh. Wala po akong magagawa. Okay. Trabaho po nila yun. So, sinunod ko lang naman po kung ano yun. So hindi ka feel threatened doon sa police station, ha? Okay ang pakiramdam mo? Wala po. Wala po akong nakitang mali doon sa pagtrato nila sa akin. Actually nga po, si- kung galit sa akin po yung isang pulis, ba't pa niya ako ayaing kumain? Kasi nga sabi niya, malayo pa papadyakin mo, kain muna tayo, di kayo magkape muna tayo, sabi niya sa akin. So, doon pa, umahinangaan ko pa po doon siya sa ginawa niyang yun eh. Actually, bumilba ko doon sa ginawa niya po sa akin na may malasakit siya sa isang ordinaryong taong katulad ko po. Okay. Pagdating sa arigluhan, walang nag-pressure sa'yo na makipag-ariglo? Wala po. Actually nga po, kung talagang sisingilin po ako ni Ginoong Willie Gonzales doon sa damage, isang araw o 2 araw po, pwede na niya po ako i-text, oh, ito yung babayaran mo sa damage. Wala po eh. So sa akin, So kusang loob mo, nakipag-ariglo ka? Klaruhin isang natin. loob po yun, Your Klaruhin Honor. natin. Kasi inisip ko, wala naman pong mawawala sa pagkatao ko kung magpapatawad ako doon sa taong nagkasala sa akin. Nobody influence you, nobody Wala po, pressured Your you. Honor. Wala po. Ikaw lang talaga. Wala Nag-open po. up na gusto mo makipag-ariglo. Wala po, Your Honor. Wala pong pumilit So, sa akin. kung gusto mo makipag-ariglo, anong pakiramdam mo? Para bang may kasalanan ka rin sa Hindi, insidente na yun? nakipag-areglo ako sa kanya, Your Honor, kasi ayaw ko po ng gulo eh. Mahirap po yung Hindi, papasok. aside sa Apa, ayaw mo sige. ng gulo, ha? Ayaw mo ng gulo. Apa, Klaruhin natin. apa, sige po. Walang problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart, alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung Ayaw pagkakamali. ko na, sinampalok ka sa ulo. Hindi Diba? naman po ako nasaktan. Tapos kinasahan. Oh, Opo, opo. yun lang. Sorry po. Do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyayaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga ko yung pagtapik ko po sa kotse niya na doon nagsimula lahat po siguro. So, may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo sa Opo, kotse kasi niya. kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung senaryo po siguro. Okay. Thank you. Now, Mr. Chairman, yes, sorry right, Hindi, right. ayoko lang pakawalan yon, Mr. Banjo. Kasi sinabi mo di ba, kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa'yo. Opo. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung mga tao, di ba? Opo, yung pasahero. So hindi mo kasalanan yon. Kumbaga self-defense, self-preservation yun na pag hindi mo tinapik, di ba? Iba yung nang inis ka lang na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya, yung how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya. Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But just for the record, Mr. Chair, kasi nga, I don't want it to appear na survival mo na nga di ba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at ang publiko. Actually no? po, Your Honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi, napasok lang po talaga siya doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time eh. Kahit sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. tsaka, alam mo, Mr. Alan Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo, ha? You are not fighting for yourself. Okay na kayo nagkaarigluhan na kayo
Okay na yun, wala na problema. Pero alam mo ba kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo? Hindi lang kinasahan ng baril, pinutukan pa ng baril. Actually, marami Ha? po nakita, Your Honor. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, tandito ka Opo. para itong lahat ito, maayos natin para hindi lang ito para sa'yo. Magpakatulungan mo rin kapwa mo, Siguro, tao ka. Opo, siguro masasabi ko lang dyan, Your Honor, lagyan nila ng pangil na batas yung bike lane. Dapat irespeto po nila. Salamat. Yun lang po. Salamat sa yung suggestion. Kasi kung mayroon po talagang nire-respeto yung bike lane, wala pong papasok dun eh. Ito, tanungin kita, Apo. may nakita ako sa interview ni Mr. Willie Gonzales na minumura mo daw siya. Kaya uminit ang ulo niya. Namura mo ba siya? Saksi po ang Diyos, Your Honor. Hindi ko po siya namura talaga. Tapos ganito, Apo, apo. ginano mo pa daw siya. Hindi ko po ginawa yun, Your Honor. Ba't ko naman Hindi po mo gagawin ginawa. sa kanya? Kasi nga nakita ko na po siya, may edad na po eh. Tapos sininyasan mo pa daw siya na habol ka kung gusto mo. Parang ganun. Kung gusto ko po, Inahamon mo siya na habulin mo siya. kung gusto ko po siya, kung may nagawa pong kasalanan sa kanya, Your Honor, at tatakasan ko siya, doon pa lang po sa Welcome Rotonda, pwede ko na po siya iwan. Iikot lang po ako doon, may harang na bari, pagtawid ko sa kabila, hindi niya na po ako mahabol. No? So, sa tingin mo, anong action mo na nakaprovoke kay Mr. Willie Gonzales? Bakit kanya hinabol hanggang sa sinide-sweep kanya para mapahinto ka, para Siguro- mapanagot ka sa iyong kasalanan? Anong kasalanan mo? Siguro po, Your Honor, yun lang po talagang pinakakasalanan ko, yung matapik ko yung ano niya. Siguro na po, ng time na yun, baka wala po siya sa mood. Sa akin lang po talaga na ano yung galit niya siguro, nang natapik ko yung kotse niya. Hindi. Wala ka pakialam sa mood niya. Pakialaman mong safety mo, yung sarili mo. You do not huwag mong i-justify yung action niya. Opo, You opo. justify your own action. Yun lang po siguro nagawa ko, Your Honor, yung pagpasok niya sa bike lane na natapik ko yung kotse niya. O yun lang ang tingin mong Yun po kasalanan siguro mo. nag-provoke sa kanya. So walang murahan, walang finggiran, Wala po. walang hamunan. Basta humantong na lang sa batukan at kasahan ng baril. Yun lang. Yun na po, Your Honor, siguro ang nakikita kong dahilan. Yung pagtapik. Opo, Kaya kahinabol niya. opo. Other than that, hindi ka niya ipupurso, sigurado. Wala po, yun lang po nakikita kong dahilan, Your Honor. At you think kasalanan mo yun, yung pagtapik ng kotse niya? Siguro, Hindi, siguro. From your perspective as a biker, nandoon ka sa bike lane at gusto mo mag-survive para hindi ka malaglag, opo, opo.